eto na. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ano po? Robin Padilla. Mukhang tatayo na naman na lawyer ni dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Ito ipapakita ko na lang sa inyo ha. Tapos saka natin ipaliwanag ho. Ayan, ang post ni Binoy. Oh, wala ang kasalanan si Duterte. Aba, maguling. Ayaw na yatang ipatuloy ni Binoy yung yung ginagawang hearing diyan sa Kongreso ha. Aba, o ano po ba nakasulat dito? Sabi nung lawyer ni dating Pangulong Duterte, hindi pala lawyer, no? Ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay walang nilabag na batas. At sa katotohanan, batay po sa Section 4 ng Bayanihan Law, RA 11469, na nagbubukod sa mga pagbili ng personal protective equipment, PPEs, mula sa procurement law at iba pang nauugnay sa batas at alinsunod sa Government Procurement Policy Board resolution na may petsang Abril 6, 2020 o 2020, mga kababayan, 2020. Ano? Ang batas ay ipinahayag sa bisa ng isang pambatasang Ang batas ay ipinahayag sa bisa ng isang pambatasan na batas ng Kongreso na nagbibigay ng mga espesyal na kapangyarihan pang emergency ng Pangulo, emergency power. No, katulad ng ibang mga bansa, bansa na tunay na sumuka ng salapi ang lahat ng gobyerno sa karamihan at katulad natin ng utang para pagtagumpayan ang pandemic ng COVID. Kailangan ba talaga magbatuhan ng putik? Ayan. Akala yata ni Binoy ginagawa yung hearing sa Kongreso. Dahil pagganti lang ho, mga kababayan. Kailangan ba talagang magbatuhan ng putik sa oras na ang inang bayan ay nasa bingit ng tatahaking kapalaran? O ano kaya yung tatahaking kapalaran na sinasabi ni Binoy? Baka naman po yung yung ini-illusion nilang gera. Ano po? Makakita lang ho ng nag-shake hands na picture nito, gera na ho ang nasa utak nitong si Binoy, mga kababayan Una, okay, yung batuhan ng putik. Kayo lang naman ang bumabato dyan 'Di ba? Sa kampo ng DDS lang naman ang bumabato dyan mga kababayan. At eto, mga boss chief amo, sir, yung hearing na ginaganap po sa Kongreso, mga kababayan, gustong malaman kung ano talaga yung mga nangyari. Kaya nga nandiyan sila Kaya nga ho, mga kababayan, pinapatawag sila para yung karapatan naman nila maipaliwanag nila, mga bossing, chief amo, sir. Ano po? Madaming tanong, madaming katanungan ang taong bayan. Kagaya na lang ng bakit overpriced daw yung mga ginamit o yung mga biniling mga pangangailangan natin nung panahon ng COVID-19. Yung mga vaccine, yung mga from 2,000 lang dapat ang presyo, 8,000 yung nakikitang ginawang presyo. Yun din po ang mga katanungan dyan, sir. Ano po? Alam ko kay dating Pangulong Duterte, ewan ko kung anong panunumpa ito. Hindi naman ito pagkasenador, Pero yung sasabihin mong walang kasalanan, bakit hindi mo hayaan yung hearing? Kayo nga pinabayaan yung kagustuhan ninyo na magkaroon ng hearing ng ng PDEALEX Yun ang hilaw na hilaw. Yun ang kaingutan, mga kababayan. Biruin mo umabot ng Senado. Na papel na Xerox lang dahil may butas ng puncher daw ho, mga bossing, okay na yun. Ito merong mga ebidensya, merong mga katanungan talaga. Bakit yung PDEALEX hindi mo na question? 'Di ba? Bakit pagdating na kay dating Pangulong Duterte kumbaga parang ayaw nilang ipatuloy yung mga hearing na ganyan, mga kababayan.
Nakakalungkot ho ang isipin mga bossing, eh. Biruin niyo sa araw ng pandemya, ang bawat mamamayang Pilipino, eh, nag-iisip kung paano kikita, kung paano kakain. Ano, tapos, um, sila, eh, ayun, di umano, ha, na kumbaga patong-patong pa yung presyong ibinibigay imbes na sana, eh, makakatulong na. Kaya tayo na yata ho mga kababayan ang pinakamahaba, eh, na naka-face mask. Tayo na yata ho ang pinakamahaba at pinakamatagal na bumalik sa normal. Biruin mo isang taon na ano, isang taon, um, hindi, ganito pinakamagandang example diyan. Dito sa amin, ngayong araw, tanggal na face mask. Sa Pilipinas, isang taon pa. Oh, ha? Saan ka pa? Kesyo walang bakuna, nauubusan ng bakuna, na siguro, kung sapat at tama yung presyong naibigay, eh baka, biruin mo, kung from 2,000 pesos to magiging 8,000, eh tatlo yung bakunang nawala. Ano, kada isang ano. Kasi kung ang presyo ginawang tama talaga, 2,000 o sa 2,000, eh di 1 plus 3 yun. Eh kaso daw ho, mga kababayan, naging 8,000. Ano? So, imbis 4 na bakuna ang mabibili, mga bossing, eh isa lang. Sabi tuloy ni Deo Gracia Paraiso, sino ngayon ang tunay na at wagas na bangag? Oh. Si Binoy talaga, ano? Ibang klase. Kaya po, mga bossing, talagang, sabi ko nga ho sa inyo, kapag ka naulats itong si Ipe Salvador, dahil na din po ito, no? Kay Binoy. Siya yung talagang titignan ng taong bayan, eh. Ano ba performance ng isang artista na kagaya ni Ipe Salvador? Halos parehas lang po sila. Ano? Kailangan pa ba nating magboto ng mga ganitong tao? Yung tipong ganyan mga tanong ho, mga kababayan, na ang isisigaw lang eh, ako po ay hindi konduktor. Ako po ay hindi engineer, hindi doktor, hindi etc. Ako po ay artista lamang, no? Si Philip Salvador po ako, no. Biruin mo itong mga tao na to, mga kababayan. Napaka double standard po nila, mga bossing. Doon sa aanga-angang leak na yon, aanga-angang PIDEA leak na yon, oh. Wala silang masabi. Tuloy lang. Pero pagdating na ho dito, mga kababayan, pag si dating Pangulong Duterte na at malalimang usapin ho, ayun. Kala mo lawyer na po.